Hindi binigo ni Special Assistant to the People Kuya Bongo ang mga residenteng nasunugan sa Barangay Marcelo, Parañaque City nang kanyang bisitahin kaninang madaling araw. Halos 100 pamilya o 400 individual ang nawala ng tirahan matapos matupok ng apoy nitong nakaraang Martes ng hapon. Higit 50 kabahayan ang naabo sa pangyayari habang isa naman ang naideklarang sugatan. Sa kanyang pagdating, naging mainit pa rin ang naging pagtanggap ng mga residente kay Kuya Bong sa kabila ng kanilang trahedyang sinapit. Sinuklian naman ito ni Kuya Bong ng mga makukulit na hirit na nagbigay ng kasiyahan sa mga residente. Kung gusto niyo lang pong umuwi at ako pong mamamasahe sa inyo. Pero one way lang huwag na kayo bumalik dito. Handog ni Kuya Bong sa kanila ang donasyon tulad ng pagkain, damit, gamit sa eskwela at uniforme. Nangako rin ang dating kalihim na ipapagamot ang nasugatang individual at tutulungang muling magkabahay ang mga naapektuhan ng sunog. Konting financial assistance po mula sa pribadong mga kaibigan, grocery packs po para mga pagkain at hapunan nila. At pinakiusapan ko rin po yung mga kasamahan ko dati sa gobyerno at rumispondi kagad yung DSWD, nandito rin po, nagbigay ng tulong. Papakiusapan ko rin po yung PAGCOR, yung DOH at magbigay naman ng kanilang tulong. Gagawin naman daw prioridad ni Kuya Bong ang pagkakaroon ng maayos na evacuation center sa bansa para matiyak ang kapakanan ng mga residenteng tinamaan ng trahedya at sakuna. Kulang yung mga evacuation centers natin. Tulad nito, ginamit yung gym para tirahan nila, nakatent lang po. Kung meron tayong maayos na evacuation centers, meron silang matres na mahiyegan at merong CR na malinis na hanggang makauwi po sila sa kanilang mga tahanan ay komportable po ang kanilang tirahan. Samantala, sa kabila ng lumabas na resulta ng survey ng SWS kung saan marami raw sa mga Pinoy ang tutol sa pagbaba ng age of criminal liability, naniniwala pa rin si Kuya Bong na panahon na para baguhin ang batas ukol dito. Ako naman ay pabor ako sa 12 and above. Importante rito meron sila yung bahay pag-asa kung saan po doon muna sila ilalagay habang pinapanagutan nila yung kanilang criminal liability. Pabor din si Kuya Bong na dapat parusahan ang mga magulang ng mga batang nasasangkot sa iligal na gawain at krimen. Oo, dapat tingnan ng magulang yung mga anak nila. Responsibilidad yun ng magulang. Weng de la Peña, Radio Pilipinas.